8 ang napaulat na sugatan sa Baguio City dahil sa pumalyang fireworks sa gitna ng selebrasyon ng Panagbenga Festival. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Baguio City. Walang spectators kasama 7 turista mula sa Pangasinan ang nasugatan matapos pamalya ang fireworks sa closing ng Panagbenga Festival kagabi malapit sa skating rink sa Burnham Park. Batay sa report, nangyari ang insidente bandang alas 7:55 kagabi habang nagkumpulan ang mga tao para panoorin ang tradisyonal na fireworks display na udyat ng pagtatapos ng Panagbenga 2026. Kabilang sa nasugatan ang 5 kababaihan at 3 kalalakihan na pawang magkakamag-anak mula sa Pangasinan. Kasamang nasugatan ang 3 taong gulang na bata. Lumitaw sa investigasyon ng pulisya na abanang nanonood ang grupo ng may bahagi ng fireworks ang bumagsak sa styrofoam matting na nakalagay sa lupa at sumabog na nagdulot ng first aid at second degree burns sa mga mukha at iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima. Isinugod sila sa Baguio General Hospital Medical Center at SLU Hospital para magamot. Nabatid na sasagutin ng fireworks display operator ang medical expenses ng mga biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 15 empleyado ng lokal na pamahalaan ng Limay Bataan ang nagpositibo sa isinagawang drug test mula ito sa kabuuang 305 sa kawani na sumailalim sa pagsusuri. Kinumpirma ito ni Limay Mayor Richie Jason David matapos ang sorpresang drug test na isinagawa ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA at Bataan Police sa pangunguna ni Bataan Police Provincial Director Kena Martin Salvadora. Ayon sa alkalde, sasailalim pa sa confirmatory test ang 15 empleyadong nagpositibo bilang bahagi ito ng itinakdang proseso. Ang mga mapatunayang may matinding dependency sa droga ay posibleng isailalim sa rehabilitasyon habang dadaan din sa kaukulang assessment na maaaring humantong sa administratibong aksyon alinsunod sa tamang proseso ng lokal na pamahalaan. Ang sorpresang drug test ay bahagi ng hakbang ng LGU Limay upang suportahan ang kampanya ng pamahalaan laban sa lumalalang illegal na salot na droga di lang sa probinsya maging sa ating bansa. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang Police Regional Office Negros Island Region o PRO-INAIR minomonitor at nag-coordinate sa mga partners agencies at local government units upang mapasiguro ang stability ng fuel supplies at pag-maintain ng peace and order dahil na rin sa global development na makaapekto ng oil sa markets. Ginawa ang direktiba dahil sa utos ng Philippine National Police Directorate for Operations na nag-require sa lahat ng mga police units na magpapatupad ng contingency measures in response dahil sa ongoing tension sa Middle East. Ayon kay PRO-INAIR Regional Director Brigadier General Arnold Tomas Ibay, ang lahat na provincial at city police offices sa Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor nakikipag-coordinate na sa Department of Energy, Department of Trade and Industry at local government units sa nasabing monitoring fuel prices. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-uusapan pa ng ilan sa mga opisina ng gobyerno sa lalawigan ng Northern Samar ang pagpapatupad ng 4 days work week. Kinumpirma naman ng ilang mga mayor na katakda pa lamang ang kanilang mga meeting sa mga head of offices at employees, ngunit ilan ay napag-alaman ay nakatakda ng magpatupad, katulad na lamang ng LGU Lawang at LGU Katarman na ayon sa kumpirmasyon ng kanilang mga information officer. Samantala, maging ang provincial government ng Northern Samar ay kinumpirma rin ng kanilang information officer na sa kasalukuyan wala ring inilalabas pa na formal announcement si Northern Samar Governor Harrison Chuan. Sa ngayon ay wala ring announcement ang opisina ng DPWH, first at second district ng Northern Samar kung ipapatupad ito. Kinumpirma naman ng DepEd Northern Samar na ipapatupad ng mga paaralan sa lalawigan ng 5-day work week. Ngunit sa Department Order, ipapatupad ang 4-day work week at work from home scheme naman sa kada araw ng Biyernes. Layunin nito na mabawasan ang paggagamit ng kuryente at gasolina
sa transportasyon. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Pantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto ng Ordaneta PNP ang top 6 most wanted person sa probinsya ng Pangasinan. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel J.C. Balinang, matagumpay na naaresto ng kanyang mga taonang suspek sa pinagtataguan nito sa syudad sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Ordaneta City sa kaso na 2 bilang ng qualified rape of minor na walang piyansang inirekomendang hukuman para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa Ordaneta City Custodial Facility ang suspect at pag naglabas na ang korte ng commitment order, ililipat ng akusado sa BGNP sa lungsod. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.